Kumalat na sa iba pang probinsya ang African Swine Fever o ASF. Umabot na ang sakit sa baboy sa Quezon Province at Cavite. Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cator. Dalawa pang truck karga ang halos 50 baboy ang naharang sa magkahiwalay na checkpoint sa Quezon City at Valenzuela kahapon. Isa sa mga truck ay nadiskubring gumagamit ng recycled na shipping permit, habang ang isa naman may mga kargang baboy na nakitaan ng sintomas ng African Swine Fever o ASF. Sa ngayon, dinagdagan pa ng Bureau of Animal Industry ang mga checkpoint sa iba't ibang lugar. Samantala, hindi pa masisimula ng aktual na pagbabakuna sa mga baboy. Paliwanag ng Department of Agriculture, testing pa lang muna ng mga baboy ang gagawin sa Batangas bukas. Isa kasi ito sa mga unang hakbang sa proseso ng pagbabakuna. Aabutin pa raw ng 2 araw bago lumabas ang resulta ng kada test. As soon as malaman natin yung mga lugar, farms, na negative sa ASF, doon mag-start na yung ating bakunahan. Dahil nga raw dadaan pa sa testing ang mga baboy, sa Setyembre pa inaasahang magsisimula ang mismong bakunahan. Paalala naman ng DA, voluntaryo lang at hindi sa pilitan ang pagbabakuna kontra ASF. 10,000 doses ng ASF vaccine ang dumating sa bansa sa gitna ng muling pagsipa ng mga kaso sa Batangas. Nasa state of calamity ang lalawigan ngayon dahil sa virus. Pero kumalat na rin daw ang ASF sa iba't ibang lugar, kabilang ang Quezon Province. Lumabas na yan sa Batangas, medyo may lumalabas na rin sa Quezon konti. Meron na kami reports sa ibang lugar pa na lumalabas yan na malayo-malayo dito sa Luzon. Sa abiso rin ni General Mariano Alvarez, Mayor Maricel Torres ng Cavite, may naitala na ring unang kaso sa kanilang bayan. Isa pa rin sa mga itinuturong dahilan ng DA sa pagkalat ng ASF ang tag-ulan. Tiniyak naman ng ahensya na ligtas at epektibo ang bakuna sa ASF habang patuloy rin ang kanilang pagtanggap sa potential vaccines para sumailalim sa trials. Ilan sa mga kinukonsidera ang mga bakuna mula Norway at Korea. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.